Ay, nakaka-smile na. Oh! You're smiling now. Dito sa Korea, basta may kimchi ka, hindi ka magugutom. Kaya ang mga Koreans, hindi nawawalan ng kimchi. Kimchi and kanin, buhay ka na. Kimchi and kimchi stew, buhay ka na. Kimchi and meat, buhay ka na. Kimchi lang, buhay ka na. Kapag meron silang hindi makita, puro yan, Mommy! Mommy! Tapos si Alex, wife! Wife! Oh, diba? Annyeong! Hi everyone! Welcome back to my channel. This is Pinay Mom in South Korea and this is a day in my life. Madami tayong gagawin today to netizens. As always, palagi akong nagpapasalamat kasi nandyan lang kayo. Every video sinasamahan niyo ako. Hindi niyo ako iniiwan. Kaya, I love you all. Samahan niyo kami ni Ijun. Follow-up check-up niya. Today, tatanggalan yung tahe ng tuli niya. May question pala ako to netizens. Gaano katagal ang recovery ng tinuli sa atin sa Pilipinas? Dito kasi sa Korea, parang ang tagal. Nababagalan ako. Anyway, magkaiba yata dyan sa Pinas and dito sa Korea. Samahan niyo na kami ni Ijun. Let's go! Nasasaktan pa rin. Paso? Raso. Masakit daw. May naiwan pa na sinulid, pero pwede na daw tanggalin sa bahay na lang. Gusto niya kumain ng guksu. Kain na kami. Request granted. Let's go. Ay, nakaka-smile na. Oh! You're smiling now. Thank you, Lord. Pero masakit pa daw. Iika-ika pa siya eh. Dito kami, Vietnam Sayaguksu. Kaya, etong restaurant na to, sobrang tagal na. Bago pa lang ako dito sa Korea, nandito na to. Buti nakaka-smile na si Ijun. Ilang weeks din siyang nasasaktan. Nakita ko ba yung surgery ni Ijun? Yes, magandang pagkakagawa ng doctor. The best. Nakasmile. Okay pala yung phone niya. Let me show. Binila na namin ng protector. Lahat-lahat yan. Ito na ang aming sayaguksu. Kain tayo to netizens. Sarap naman to, malasa. Perfect sa cold weather. Pwede maglagay ng sauce kung gusto maanghang-anghang. Kabusog to netizens. Dumating na yung take-out namin. Ito na, masarap, hindi masarap. Let's go. Uwi na kami para makakain na din si Ina. Okay, gawa ni Ijun yan. Kailangan ko ipainit yung sabaw ni Ina. Set menu yung binili ko for Ina. Tingnan natin yung noodles. Okay, ready na ang food ni Ina. Bagong gising ayaw magpakita ng face niya. Mag-aayos ako ng mga pants ni Alex.
nag-aayos ng mga damit ng asawa nyo? Sila ba? O kayo mga wives dyan? Dito sa bahay, ako lahat ang nag-aayos ng damit namin. So kapag meron silang hindi makita, puro yan, Mommy! Mommy! Tapos si Alex, wife! Wife! Oh, diba? Pero alam nyo, ang sarap sa pakiramdam na tinatawag ako ng family ko. Kasi, I feel needed. I feel important dito sa bahay. Kasi kapag wala na silang tinatawag na wife, mommy, ibig sabihin, hindi na nila ako kailangan. Hindi naman sa hindi na nila ako kailangan. Wala lang, parang feeling ko napaka-independent na nila. Kaya ang mga kids, gustong-gusto ko pa rin na hands-on ako sa kanila. I think kahit naman sinong mommies, no? Ganito yung pakiramdam. Mali ba yung ganong pakiramdam? Hindi naman mali yun. Sinagot yung tanongin. Si Alex may mga napagliitang pants. Tapos eto, kasya pa sa kanya. Ayaw lang niya yung style. Kasi slim. Eh, malaki legs niya. Nasasagwaan siya. Sa mga size 32 dyan, imayin nyo na. Nag-online selling yun, no? Try ko nga mag-online selling minsan. Anyway, sige. Sana may bumili. Ilan din tong pants na to? Mga bago pa to. Hindi niya nagamit. Done. Pero hindi pa tapos ang gawain ko. Magtutupi pa ako ng mga dinryer ko. Okay, habang nagtutupi ako to netizens, meron lang akong sasagutin na questions. First question, paano daw si Omoni kapag Korean holiday? Nagse-celebrate din ba siya kasama yung sa side niya? Ang mga Korean women, once na nag-asawa na, devoted na sila sa Korean husband nila and sa Korean husband's family. So, lahat ng okasyon sa side ng lalaki. Bawal ba na mag-celebrate kasama ang pamilya ng mga babae? Hindi. Di naman pinagbabawal yun. Pero, priority ang celebration sa side ng Korean husband. Pwedeng mag-visit and mag-pay ng respect after ng celebration sa pamilya ng mga asawang lalaki. Pinapractice ba yon ni Omoni? Yes! Nung nabubuhay pa yung mga magulang niya. After ng celebration sa farm, si Abu G and si Omoni nagda-drive papunta sa hometown ni Omoni para i-visit ang kanyang mga magulang. Pero ngayon, since both parents ni Omoni ay patay na, ang nagpupunta na lang sa bahay ng parents ni Omoni ay yung mga brothers niya kasama yung family ng brothers niya. Na-experience ko ba yon? Yes. Nung maliliit pa si Ina and si Iju, naabutan naming buhay ang mother ni Omoni. Yung lola sa tuhod ni Ijun and Ina. Nagpupunta kami doon. Pero, hindi na namin naabutan na buhay yung father ni Omoni. Kasi, namatay yon nung mag-boyfriend-girlfriend pa lang kami ni Alex. Tapos, alam nyo ba? Nagtampo si Omoni nun kay Alex. Kasi, nung namatay ang lolo ni Alex, hindi kinancel ni Alex yung flight niya papunta sa akin. Kasi nakaschedule siya ng visit niya sa Philippines eh. So, yun. Wala si Alex nung namatay at nung nilibing yung father ni Omoni. Pero okay lang. Tinanggap naman niya ni Omoni eventually. Wait, mamaya ko nasasagutin yung iba pang questions. Tatapusin ko lang to. Mga andis kasi to, ayokong ipakita. Magpa-plancha ako eh. Tutuloy natin yung kwentuhan habang namamlansya ako, ha? Diyan lang kayo. Paplansyahin ko to mga pantulog. Kasi dinryer ko. So, kusot-kusot.
Tuloy na natin ang chikahan to netizens. Very traditional si Aboji kasi siya yung head of the family. So, every Korean holiday, kahit gusto ko na umuwi ng Pilipinas kasi mahaba yung bakasyon, hindi ganun kadali. Siyempre si Alex, kailangan niyang i-balance din. Si Aboji ang head of the family, si Alex ang first son. And ang napuntahan kong pamilya nga, sinabi ko na, very traditional. So si Aboji, palagi niyang gusto na kumpleto kaming mag-celebrate ng Korean holiday. Dati, nagtatampo pa ako kay Alex kasi feeling ko hindi niya ako pinapaboran. But eventually, naintindihan ko and tinanggap ko na yung pamilyang meron ako dito sa Korea. Siyempre, kailangan kong respetuhin yung kultura at tradisyon na pinapractice ng Korean family ko. And in fairness naman sa mga biyanan ko, tinanggap at naiintindihan naman din nila yung kultura at tradisyon ko taon-taon every Christmas. So, mapapansin nyo na yung Christmas ay sineselebrate talaga namin dito sa bahay kasama sila. Kasi the rest of the year, lahat ng okasyon, sineselebrate talaga namin sa farm kasama ang aking mga biyanan at yung side ni Aboji. Pinagbabawalan ba nila ako na umuwi? Hindi naman. Nakakauwi din naman kami kahit Korean holiday. Nagpapaalam lang kami in advance para prepared si Aboji and si Omoni. Lalo na si Aboji kasi napakamatampuhin nun. And syempre, ayoko naman na sumama yung loob ng mga biyanan ko. Kasi grabe yung pagmamahal at suporta nila sa amin. Magulang pa rin namin sila. Ayaw namin silang nadidisappoint. Wala akong masabi sa mga biyanan ko. Sobrang loving and supportive sila. Speaking of my mga biyanan, merong nag-comment kasi hindi daw ba ako naiilang na naka-manicure ako, tapos punong-puno ng sing-sing yung mga kamay ko, samantalang yung mga biyanan ko simple lang. Alam nyo, never kong naringgan ang mga biyanan ko na kinikriticize ako the way I dress up or the way I carry myself. Wala silang ganun. Ang totoo niyan, si Aboji, alam nyo, hindi niya ako pinapagawa sa farm. Kasi daw, baka masira yung manicure ko and baka masaktan yung kuko ko. Sabi niya, wag na, iba na lang gawin mo. Ask mo si Omoni mo kung may maitutulong ka sa kusina. And then si Omoni naman, alam nyo, nagtatanong siya, saan mo to pinapagawa yung kamay mo? Ang ganda, ganyan. Tapos sinasabi niya, bagay sa'yo. Sabi ko, next time, ipamanicure kita, Omoni. Sabi niya, ay nako, hindi yan pwede sa akin kasi palagi akong may ginagawa dito sa farm. Ikaw na lang. Mas bagay sa'yo kasi mahaba yung fingers mo. Hindi yan bagay sa akin kasi bilugan yung mga daliri ko. Ganun si Omoni. Tapos, pag nagbibigay sila ng cash gift, laging merong message si Omoni na use this money well for yourself. You buy a beautiful dress or you spend it to take care of yourself. Ganyan. Ganun yung mga biyanan ko. Wala silang sinasabing any negative. And yung mga gold na to, sinasabihan ako ni Omoni na yung 14K and 18K lang ang isuot. Huwag isuot yung mga 24K. Kasi delikado. Sabi niya baka mawala. And si Omoni pa nagbibigay ng sa akin, ng gold. Binibigyan niya ako ng mga kwintas. Tsaka sing-sing. Hindi big deal sa kanila kung magpa-manicure ako and kung magsuot ako ng kung ano-ano. Ang ayaw lang ni Aboji, alam nyo, lahat tanggap niya sa akin. Lahat. Pagkapiki ko, tanggap niya din yan. Ang ayaw lang niya is yung magsusuot ako ng pantalon na punit-punit. Kasi nauso yun dati. So, syempre, nung mga early 20s ako, parang nakikiuso ako,
nagsuot ako ng tattered jeans. Sabi niya, hindi ko maintindihan, bakit kailangan mo magsuot ng ganyang pantalon? Sayang ang pera. Huwag ka na magsusuot niya na, huwag kang bibili ng ganyang pantalon na. Sabi ko, uso to ngayon, hindi maganda. So after nun, hindi na ako nag-tattered jeans. So madali namang madali akong kausap. Pag ayaw nila. Pero sasagot ako. Kung ayaw naman ni Abozi, hindi ko na ginagawa. Kung di naman nakakasamang sundin, di sundin ko na lang si Abozi. Yun lang yung ayaw ni Abozi, yung tattered jeans. Tsaka huwag niyong problemahin yun. Yung mga ganung bagay, yung mga biyanan ko nga, di pinoproblema yun sa akin eh. Ay nako. Tsaka, walang masasabi sa akin ng mga biyanan ko. Kahit magpa-manicure, pedicure, magpakulay ako ng buhok, magsuot ako ng alahas, kasi alam nila kung gaano ako kasipag magtrabaho, kung gaano ko inaalagaan ng mga apo nila, lalong-lalo na yung anak nilang si Alex, and yung pamilya namin. I know, I don't have to explain, pero gusto ko lang din ibida yung mga biyanan ko. Kung gaano ako kaswerte na kahit very strict sila sa tradisyon at kultura, mahal na mahal nila ako at tanggap na tanggap nila ako. Bakit ko to pinaplansya? Pantulog lang naman. Para presentable pa rin. Bago matulog. Kayo ba, to netizens, yung mga biyanan nyo, madami bang nasasabi sa inyo? And how do you react kapag may mga natatanggap kayong salita sa mga biyanan nyo? Nilalambing nyo ba? Ako kasi, malambing talaga ako. Tsaka, si Abozi, yun yung weakness niya. Yung lambing. Alam niyo kung bakit? Kasi yung mga anak niya, hindi malambing. So, kapag ako naglambing sa kanila ni Omoni, walay na. Napapasmile na lang si Abozi. Sa pamilya namin, ako lang ang malambing. Once na niyakap ko yan si Abozi, mahigpit ang yakap niyan pabalik. Tas si Omoni, medyo awkward sa kanya. Kasi hindi sila nasanay sa ganun eh. Tayo mga Pinoy, kinasanayan natin yan eh. Sa misa pa nga lang yung peace be with you, diba? Nagkikiss tayo. Thank you so much to netizens sa pagsama sa aking magplancha. Anyway, pahinga lang ako saglit. Magluluto ako ng request ni Alex na kimchi stew. Kasi may hangover siya. May company dinner sila last night. Umuwi na namang lasing. Palagi na lang lasing. Ay, hindi pala palagi. Minsan lang. Magluto na tayo to netizens. Paulit-ulit lang naman ang inuulam namin na Korean food. Nakakasawa ba? Hindi naman. Kasi may times na nagluluto ako ng Filipino food and may mga times na kumakain kami sa labas. Sa pagluluto ng kimchi stew, sour kimchi ang ginagamit. Yun yung matagal na kimchi. Ito yan. Dito sa Korea, basta may kimchi ka, hindi ka magugutom. Kaya ang mga Koreans, hindi nawawalan ng kimchi. Kimchi and kanin, buhay ka na. Kimchi and kimchi stew, buhay ka na. Kimchi and meat, buhay ka na. Kimchi lang, buhay ka na. Ito yung kimchi. Lagay na natin. Pwede na nating lagyan ng tubig. Mamaya na natin ilalagay ang tuna and tofu. Gamitin ko na yung tofu pang tokwat baboy ko sana. Pero sa kimchi stew ko na lang ilalagay. Sa mga nagtatanong kung saan ko ginamit yung kinita ko sa bazaar, pinampagawa namin ng hearing device ni Ijun. Yung ginagamit niyang Rondo 2, kailangan na palitan yung battery.
So, dinala namin sa service center. So, yung kinita ko sa bazaar, yun yung pinambayad namin, pampagawa ng hearing device niya. So, thank you so much to netizens sa support and sa pagmamahal. Malaki ba ang kinita ko sa bazaar? Hindi, actually. Pero okay lang. At least, nagkaroon ako ng pagkakataon na makasama kayo to netizens. Yun lang naman ang importante doon. And nag-enjoy tayo together, diba? Papasok na si Ijun sa Art Academy. Sabi ko hatid ko siya. Ayaw niya. Kaya naman na daw niya. Hatid na lang natin siya sa door. So, yung hearing device ni Ijun nasa service center and ang ginagamit niya ngayon ay yung Rondo 1 and yung Opus na nilalagyan ng battery. Yung Rondo 2 kasi, rechargeable yun. Etong mga used batteries, tinatapon namin dito. Kinokollect ko lang. Saka ko itatapon dun sa recycle house. May proper na tapunan para sa mga used batteries. Careful! Bye! You say bye-bye naman kay mommy. Bye. Tapos, mag-isa na naman ako dito sa bahay. Okay. May gagawin pa pala ako. Kainin to. Check na natin. Pwede na tayo maglagay ng tuna. Slice na natin ang tofu. Natin ang tofu. Lagyan ko ng green chili pepper. Hindi ito maanghang. Para lang may kulay yung kimchi stew. Lagyan natin ng sesame oil. Done ang kimchi stew. That's it. This is my video for today. I hope that you enjoyed watching. If you are new to my channel, please consider subscribing, like, and share Pinay Mom in South Korea. Mag-workout na ako and then lalabas ako to have my nails done. Schedule ko today. Hindi ko na yun ipapakita. So, stay safe everyone. Bye! Heart, heart! Love you!